Kamusta mga mamas? Welcome back to another episode of the Mama Mo podcast. In today's episode, we will be talking about one of the issues most moms face. Ano nga ba to? We will be talking about mom guilt. We will find out what mom guilt means and kung paano siya nagmanifest or paano namin siya naramdaman in our personal lives. And we will also try to give tips, practical tips on how to deal with mom guilt. I-define muna natin, ano nga ba ang mom guilt? According to our best friend, Google, mom guilt is a name given to the feelings of guilt and shame some people feel when they don't live up to their own or others' expectations in their role as a parent. So, basically, galing talaga siya sa unrealistic expectations that we either set for ourselves or naset ng kinalakihan nating environment for us. And the thing with mom guilt, it can look differently for every mom. Yes, merong pagkakahawig, pwedeng yung na-experience ko, pwedeng ma-experience din ng iba. Pero yung triggers, pwedeng iba-ibang form din kasi siya. And also expression sa bawat pamilya, sa bawat nanay. We believe kaming mga moms na nandito po ngayon, naniniwala kasi kami din talaga na we're all different. For sure, na-experience natin yung mom guilt. Iba't ibang ways nga lang. So, today we wanna share with you our personal experiences. So, simulan mo na, Ate Pinky. Thank you, Eunice. Ako, yung mom guilt, nararamdaman ko siya or nanggagaling siya from two things. Number one, it's either I don't have enough time or I don't have enough energy. So, as a working mom, I feel like parang most moms na nagtatrabaho from 8 to 5 or 9 to 6, may ganun talaga silang feeling na, alam mo yun, they don't have enough time in a day to spend with their kids. And ako, for example, kunwari, meron akong on-site work, kailangan ko pumasok ng office. More than 8 hours akong nawawala sa bahay. Minsan more than 12 hours kasi may travel time na involved. So, minsan pag uuwi ako galing from work, gabi na. And pag uwi ko, konti na lang yung time na nasispend ko with the kids kasi in a few hours matutulog na rin sila. Pag working from home naman ako, and it's a blessing na pwede nga tayo mag-work from home ngayon, may times naman na hindi ko rin kaya mag-break in between to spend time with them kasi hectic yung day or sunod-sunod yung meetings. So, pag nag-clock out ako ng 5 p.m., parang feeling ko lahat self ko na yung nabibigay ko dun sa mga kids kasi parang naubos ko na yung energy ko for the day. So, yun yung parang experience ko as a working mom. Before naman, nung naging first time mom ako, iba naman yung itsura ng mom guilt nun for me. Kasi nga dahil nga first time parent, it's a very overwhelming experience na tipong araw-araw puyat ka, tapos clueless ka sa ginagawa mo. So, tendency mo talaga you ask advice from other moms or dahil nga puyat ka, sa social media ka, babad ka, magbabasa ka dun sa mga forums, 'di ba? Magtitingin ka ng kung ano yung pinagdadaanan nila. And during that time, parang wala talaga akong makitang other mom who share the same experience as mine. Ito, naisip ko lang during one of my conversations with another mom friend, napag-usapan nga namin na as a first-time mom, makakarinig ka or you will come across comments along the lines of, kaya mo yan, ako nga eh. Nung sinabi nga niya yun, sabi ko, oo nga, no, parang hindi pala siya as encouraging as we want it to be. Kasi nung naalala ko, ako rin nasabihan ako ng ganun before, pero parang hindi siya naging encouraging sa akin eh. Parang all the more na na-guilty ako kasi sabi niya madali lang, pero ba't ako hirap na hirap ako? So, dapat siguro hindi ako maarte kasi nga madali lang dapat, di ba? So, nagkaroon na ako ng comparison with myself and that other mom na parang dahil nga hindi ganun yung experience niya, feeling ko, parang hindi ko kinakaya, nagigilty tuloy ako. So, dahil din doon, na-realize ko na kung may nasabihan pala ako ng ganun in the past na parang, kaya mo yan. Kasi nga ako, I'm sorry, I apologize. Kung meron man ako nasabihan ng ganyan before, PM mo na lang ako. Pero yun. So, ayun, yun lang yung naging experience ko. Ako naman, mostly nagma-manifest yung mom guilt when I try to make time for myself. So, 'di ba sinasabi naman, very ano na siya, very open naman na ngayon na okay lang 'yan. You have to make time for yourself, you have to take care of yourself. Pero ako lang personally, hindi siya mag-sink in sa akin. So, there are times na kunwari, I feel like kailangan ko na magpagupit or kailangan ko na ng facial, ganyan.
mag-hesitate pa ako just because I feel like when I do that, I'm stealing time from my kids. Parang ganun din kay Ate Pinky na feeling ko 'pag mommy ka dapat tsaka mo na isipin yung sarili mo, 'di ba? Thankful naman din ako kasi lumaki tayo sa gano'n, eh, yung mga moms natin I feel like lagi talaga nila iniisip yung tayo, what's best for us, talagang sinantabi nila for a time yung mga, para sa kanila. Pero nung naging mom ako, I just realized na yung taking care of yourself is also, valuable and it will also help your kids in the long run. Although, yun nga, nagi-guilty pa rin ako. So, I'm sure marami rin ganong moms baka naghe-hesitate sila to do something for themselves just because nagi-guilty sila na baka hindi yun yung okay for their kids 'pag inuna nila yung sarili nila. Yung sa'kin, siguro yung pinanggalingan din nung mom guilt, ang dami, 'no? Pero one example, nung nagkaroon ako ng pangalawang anak. So, yung firstborn ko, okay naman kasi, stay-at-home mom ako nung time na yun. So, wala naman akong sobrang big deal. For sure, meron akong mga na-experience before but not as big as itong na-experience ko with my second born, si Kian. Natapos ako dun sa first time mom phase. Parang, baka mas kaya na to. Pero, grabe no, pag nadagdagan yung anak mo, may panibago ulit na challenge. So, hindi siya natatapos. And ganun din naman, di ba? Pag lumaki na yung anak mo, hindi naman ibig sabihin nun na, ay, mas hayahay ka na. Hindi eh. May panibago ulit na season. Hayahay. Pangit naman na example. Parang walang pake, no? Paano, Tipinky? Hayahay. Mga description ko talaga minsan. Pero gets nyo naman ako, guys, di ba? Nung dumating yung pangalawang anak ko, ang naging challenge sa akin is feeling ko, hindi ko naman nabibigay yung 100% ko sa kanilang dalawa. Kasi nga, ang hirap hatiin. Parang kung pwede lang na may 4 kang galamay, alam mo yon, na kung ano yung ginagawa mo dun sa isa, yun din yung maibigay mo dun sa isa mong anak. So, syempre, may panibagong baby, yung attention, yung needs, 'di ba? Iba rin kasi yung needs lalo na pag newborn, 'di ba? So, iba yung pangangailangan niya and then yung firstborn mo ay lumalaki na rin siya. Doon ko na-experience din talaga na parang grabe na nagigilty ako dahil medyo sa season ngayon na-focus ako dun sa isa. And parang nung time na yun, I was trying to balance yung motherhood, 'di ba? Gusto naman natin 'yon, pero in reality hindi naman talaga totoo yung balance, 'di ba? Parang meron at meron talagang point sa life natin na ibibigay mo yung energy mo, yung attention mo dito sa area na 'to, tapos dito medyo kulang tayo, ganyan. And sobrang na-realize ko lang din, ganun pala talaga yung life. Kasi minsan parang tinatry ko, hindi kailangan 100%. Dito sa mommy na to na nakausap ko, kasi nung time na yon wala rin akong masyadong naririnig na experience. Meron naman, mga ibang nag-share. Pero siguro, yung other moms, they try to be as encouraging as possible na parang ayaw naman nilang ma-discourage ka. Pero kasi nga, ako as an individual, wow, bilang tao, ako siguro yung mas natututo ako when I hear other moms na kinukwento yung real stories, kahit discouraging man yan or hindi. Pero dun ko kasi mas nakikita na, okay, hindi pala ako mag-isa. Etong mommy na to, ka-messagean ko siya. I really appreciate her kasi sobrang tumatak sa akin yung advice niya na it's okay na hindi mo maibigay yung 100% mo sa dalawa. Kasi dalawa nga yun eh. And eto ka lang. And you just have to accept na eto yung season mo ngayon. Nag-advise din siya na kapag hindi mo maibigay yung attention mo dun sa panganay, baka pwedeng i-help ka ng husband or kung sino man yung mga kasama mo sa house. So, sobrang naging helpful siya sa akin dahil dun ko nakita na okay lang din pala. Sa mga nakikinig na first time mom or kung matagal ka ng nanay, kung meron mang ganung term na matagal ng nanay, we just also want to share kung ano yung mga practical tips or sabihin nating mga natutunan din natin because of that experience. Nung iniisip ko nga, no, ano kaya yung mga nag-work for me? Ang una kong naisip is, take it easy. We really have to acknowledge na hindi tayo perfect. Na although nga ang tingin sa atin most of the time super nanay tayo, na we can do anything, we're limited as humans, 'di ba? Tao tayo, napapagod tayo. Tas kailangan din nating alisin sa mga utak natin na
hindi tayo mabuting magulang kasi pagod tayo or napapagod tayo. So yan yung isa sa mga naging talagang lagi kong iniisip or nire-remind yung sarili ko every time. Kasi nga, I feel like I don't have enough time in a day kasi nga nag-work ako or I don't have enough energy to spend with my 3 kids. So, naalala ko before, may nabasa ako, hindi ko alam kung article siya or book. Ang sabi doon, yung 3 most important times in a day for a kid is, number one, the moment they wake up. Pangalawa is the time na pabalik sila galing school or ikaw pauwi ka galing work. And then the third one is before bedtime. So, nung nabasa ko yun, sabi ko, oh, okay pala yung 3 times na yun. At least man lang, nandun ako during those times. And it's not a formula. Hindi rin siya set in stone na parang dapat dun ka lang mag-focus. Pero kasi, to me, it really helped me na parang ma-ease ako dun sa guilt na at least dun sa 3 time ng araw na yun, nandun ako. And also, hindi ko rin siya naman napo-perfect kasi there are times na papasok ako ng work, tapos tulog pa yung 2 maliit na kids. So, hindi ko sila naaabutan. Pero for our eldest, kasi nga nagsuschool na siya, so maaga siyang sinusundo ng school bus, kami ng husband ko, we take turns na, oh, itong araw ikaw gigising, tapos itong araw ako naman. So, although may helper kami, parang sabi namin okay na before umalis yung son namin for school, at least man lang isa sa amin yung last point of interaction niya. Which brings me to my next tip na nabanggit na rin ni Patsy kanina, involve your spouse. So, yun nga sabi ko kanina, there will be times kasi na dahil nanay ka, parang feeling mo, gusto mo ikaw lahat gagawa. Di ba? Parang ako na yan, kaya ko yan. Pero in reality, hindi talaga. Hindi mo talaga kakayanin mentally, physically, emotionally, hindi mo talaga siya kaya. So, when there are times na parang ako, I feel like nagigilty ako or I feel like hindi ako makapag-spend too much time with the kids, iniisip ko na lang na yung husband ko nandun naman to be with the kids. Since we are a team, di ba, hindi naman na kami hiwalay. Parang we're one unit my husband and I. Parang I don't see it as a competition sa aming dalawa kung who gets to spend more time with the kids. We help each other out, make our children feel valued during that time. So, kung wala man ako sa bahay, at least nandyan siya. So, parang nare-relieve ako pag alam ko na siya yung kasama ng kids. And alam ko rin na yung situation is not the same for everyone kasi paano nga kung walang husband in the picture, di ba? Ako, I was raised by a single mom. So, I know na parang it's challenging. It's also extra difficult. Pero I won't even try. I won't attempt na sabihin how it feels like. Kasi parang feeling ko, it will be a disservice to the single moms kung try ko i-explain how it is. Kasi hindi naman ako single mom. Nakita ko lang siya dun sa buhay ng mom ko before. Pero one thing na nakita ko sa mom ko during that time was she really had a strong support system. So meron siyang yung mga tita ko, yung mga cousins ko, nandyan sila to support me and my mom. So I guess what I'm really trying to say is share the load, di ba? It's either sa family members mo, friends, or a church community, di ba? Parang bibigyan ka naman talaga ni Lord ng people na you can journey with in that season. Kasi yung motherhood, hindi talaga siya pang mag-isa lang, alam mo yun. Talagang ako, dahil nga sa mom ko na single mom, nakita ko na it really took a village. So yun nga, may mga kasama siya in that journey. One of the important things that I learned when I became a mom na it's okay to ask for help. Dati kasi dahil nga, hindi ko alam, siguro grabe lang yung responsibility ko as a person. So feeling ko, aakuin ko lahat hanggat kaya ko. Pero, hindi pala siya effective. Not just for you, but even for the people that you're with. Nahihirapan din sila pag tinatry mo akuin yung mga hindi mo na kayang gawin. Yung may nabanggit si Ate Pinky kanina na, di ba, parang pag napapagod ka, feeling mo hindi ka good mom. But yung other side to it naman is, may mga moms naman na feeling mo hanggat hindi ka napapagod, hindi pa enough yung ginagawa mo. So, sasagarin mo talaga yung sarili mo hanggang, eto na yun. Kaya ko pa, kaya ko pa. So, ako naman, siguro yung tip ko is talagang take care of yourself. We know that it's easier said than done. Kasi nga, wala yun, dami nating, minsan nag-overthink tayo na pag ginawa ko to, okay lang ba? Yung may iwan ko sa bahay and all that. For sure nga, in the long run, it will benefit your kids, even your spouse. Pagka
inalagaan mo yung sarili mo. Kasi when you take care of yourself, you can also give your 100% to the people that you're supposed to care for. So, yun nga, naisip ko lang yung, di ba, pagka sa flight, pag nag-e-explain yung mga FAs, kahit hindi natin sila pinapakinggan, di ba sinasabi nila na before, kung may kasama kang kid, before mo siya asikasuhin, make sure na ikaw muna yung kung ano man yung ikakabit. Ano nga ba yun? Basta mask, something. So, make sure that you're safe first before you take care of your kid. Kasi nga, paano mo sila maaasikaso kung ikaw yung nadelikado? So, yun. Siguro number one is, you know what, moms, it's okay to give yourself permission to feel what you need to feel. So, if you feel guilty about something, just acknowledge it. Like sinabi ni Ate Pinky, mahirap kasing aminin, 'di ba sa atin? Dahil ano tayo nanay ako Oo, dialogue ng nanay ko yan. Hi, ma. Sabi niya, pag kunwari may nakalimutan kami, tas siya may dala, eto dala ko, nanay ako di ba? Yung parang, Ang ganda nun. kaya niloloko ko siya. Oo Ganda. nga, no. Gandang tagline nun. Parang commercial. Ganun. Kaya minsan, lokohan na rin namin sa bahay, sa asawa ko, kapag may nakalimutan siya, nanay ako So gusto mo parang, ano mo yon, yung binibigay mo nga yung 100%, binibigay mo lahat. Gusto mo lang ibigay kasi yung best dahil mahal mo sila. Diba? It's normal. But also, if you feel guilty about something, you have to admit it. Kasi pag hindi, mas mahirap tulungan yung sarili mo pag ayaw mong aminin that you are challenged sa area na yon. Number 2 is to identify your personal triggers and gradually work on them to manage yung mga triggers na yon. Kasi 'di ba, kapag na-challenge naman tayo, sa una hindi mo agad maiintindihan, ba't ako naka-feel ng ganyan? Saan ba, ano ba yung root cause? Baka kasi trauma response, maybe nanggaling siya sa insecurity, or hindi kaya na-compare ka kasi, or alam mo yon. So sometimes you have to label and yung parang pangalanan mo, yung nararamdaman mo, para mas maintindihan mo, okay, kaya ko pala to na-feel kasi maybe sobrang anxious ko lang. Gusto ko lang talagang ibigay yung best. Or maybe may narinig kasi ako or may nakita ako sa social media na parang nagpa-feel sa akin na less ako. Yung sinet ng society na standard as to how we should be like na bilang isang nanay na parang, dapat ito, ganito yung nanay. Kumbaga, you just have to identify those triggers. And then, gradually, mamamanage mo yung mga triggers na yon. And then, after identifying, you have to understand kung anong gagawin mo dun sa mga triggers na yon. Hindi naman pwedeng pity party lang tayo or yung malugmo ka sa self-pity. Pero, to surrender it to God. Kasi, yung emotions natin, dahil tao tayo hindi naman tayo robot. Meron tayong mararamdaman. Pero we can trust God na bibigyan niya din talaga tayo ng grace for us to overcome that, yung challenge na yun or yung mom guilt. And day by day, kapag nagtiwala tayo sa Kanya, makikita mo din yung transformation sa heart mo, the way you think, na merong mga mindset na babaliin si Lord na, okay, hindi pala dapat ganon. Minsan pala kailangan ko admit na hindi ko rin kaya. Pero sometimes, tinuturo lang pala ni Lord is to share the load, like what Ate Pinky has mentioned earlier. Tapos si Rich din na parang, take care of yourself. Parang feeling mo kasi, ay hindi, nagigilty ako na magpapa-facial ako saglit. Nagigilty ako na kailangan kong bumili nito. 'Di ba? Kasi paano yung mga anak ko, 'di ba? Parang kala mo naman, pinabayaan mo, 'di ba? Yung sinet mo ngang expectation sa sarili mo, kailangan mong ibaba yun. Kasi baka naman masyadong inaano natin na, ano ba yung iniingatan natin? Yung image ba natin na eto tayo, meron ba tayong pinatutunayan sa iba? Wala naman tayo dapat patunayan, 'di ba? Kasi yung importante, yung anak natin, yung asawa natin masaya at naalagaan natin. It's important for us to partner with God in this motherhood journey kasi left to our own, talagang mahirap. It is really impossible for us to thrive kung tayo lang mag-isa. But if we trust God and allow Him to bring people sa buhay natin, if you have a mom, or if you have mom friends, or asawa mo, like kung single ka nga, for sure, we can trust na kung ano yung mga kakulangan natin bilang isang nanay, si Lord yung magpupunan nun sa mga anak natin, sa mga shortcomings na kaya nating aminin na, Lord,
hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan kita at kailangan ko din ng mga taong makakasama. Hearing all of us, most of the mom guilt, it really comes from us being overthinkers. Sa totoo lang, alam mo yun, mostly galing siya from a place of feeling mo inadequate kang tao. Pero kung tanungin mo naman yung mga anak mo, tuwang-tuwa naman sila, di ba? Hindi Yes, nila nakikita oo. yung inadequacy mo. So parang talagang tayo lang ata, alam mo yun. Ate Pinky, sinabi mo, di ba, parang it's also like putting your identity sa ginagawa mo. Exactly. No, parang, True, ay, ang true. galing kasi nga, nare-remind ka, no, nasan ba yung identity mo? So, nako, another episode na naman to, Yes. nadadagdagan yung mga topic natin. Pero Nanganganak. totoo, di ba? Nanganganak mga Oo, moms, parang tayo lang. Nanganganak. As a mom. Yun talaga yung mga utak natin, di ba? So anyway, pag-usapan na lang natin yan sa susunod pang episode kasi ay, pinasa pa. Ay, sabi kasi. Ganyan sila mga mamshi din. Ikaw na. O andyan ka sige, na eh. sige. At dahil dyan, yung next episode natin, we will talk about mom shame. So, exciting yan kasi syempre, yung from mom guilt, connected din siya eh. We wanna hear from you kung meron kayong mga gusto pang i-share or i-add dun sa mga nasabi namin dahil hindi to kasha, no? Sa 20 minutes, 20 to 25 minutes. Pero gusto naming marinig yung experiences nyo din, mommy. So please do comment on the comment section dito sa YouTube or pwede rin namang i-visit nyo yung aming Instagram. Again, this is Rachel. This is Eunice, And this is Pinky. And this is the Mama Mo Podcast.